Hype na hype ang ating bata na si Kai Sotto, tila nakalimutan niya, nakagagaling lang niya sa injury. Napasama po yung pagkakabagsak ng ating pambato na si Kai Sotto dito sa second quarter ng game. Kaya nauwi sa injury, pero tignan natin yung performance ni Kai Sotto. Dito nga po sa first quarter ng game, maganda ang pinakita ni Kai Sotto. Dito nga po sa early ng first quarter, nakapagtala agad ang ating pambato ng 6 points, 5 rebounds, 1 block in 5 minutes of playing time. Hataw na hataw po doon si Kai Sotto. Kaya naman pagdating nga po dito sa second quarter ng game, no, ay kalagitnaan na siya, no, or under 4 minutes sa second half, saka pa ipinasok etong ating pambato na si Kai Sotto. And so far nakita nyo yung depensa ni Kai Sotto doon, talagang antindi, talon kung talon talaga ang kanyang ginagawa, pero hindi niya napapansin na tila napapasama or napapalakas o napapataas ang kanyang talon. Dito po bago matapos to, ilang minuto na lamang, 3 minutes na lang dito or 2 minutes na lang, no, napasama pang pagkakabagsak ng ating pambato na si Kai Sotto, which is nauwi or nag-lead sa kanya para magkaroon ng injury. Kung makikita nyo yung injury, talagang pinuluputan po, no, or nilagyan ng ice pack yung kanyang elbow dito sa may paa. Talagang nakita natin medyo napasama. Ibig sabihin nito, hindi siya talaga makakalaro dito sa second half, no, o third and fourth quarter ng game, tulad ng aking sinasabi, tulad ng sinasabi din ng mga Filipino fans. Kahit anong gawin ni Kai Sotto, wag lang siya magpapa-injury. Sinobrahan po talaga tinibigay ni Kai Sotto ang kanyang todong galing sa paglalaro. Makikita nyo naman hindi talaga nagpipigil kahit nga maraming foul or ma-foul out itong si Kai Sotto natin, na walang problema sa kanya. Ang problema po dito, dahil nga po nagkaroon ng injury, baka matagal na naman ito makabalik sa game. Nagpakita rin sa laban, no, etong kakagaling lang or may injury din na si AJ Edo. Natawa-tawa na nga lang siya nang makita niya ating kababayan na si Kai Sotto, dahil parehas na nga silang na-injury. And so far nga dito, no, under 3 minutes dito sa second quarter ng game, tabla po, no, or medyo parehas dikita ng score ng Toyama at ng Yokohama, at nagtapos ang second quarter ng game sa score nga po na 36 ang Toyama, lamang ng isang puntos naman ng Yokohama sa score na 37. Pagdating ng third at fourth quarter ng game, wala na pong Kai Sotto dahil nga nagkaroon ng injury. And so far, congratulations pa rin sa ating pambatot kababayan na si Kai Sotto. Kahit papaano naman, napakaganda niyang kanyang pinakita. Ang nakakatakot lang nito ay kailan siya makakabalik ulit sa game. Kailangan muna magpagaling ni Kai Sotto at asikasuhin yung kanyang injury sa kanyang paa, dahil napakalakas po, napasobra ang nagkamali ang kanyang pagkakabagsak. Ito yung sinasabi natin, no, na resulta din, no, ng daily training at practice ni Kai Sotto, yung malakas na pagtalon niya. Pero may nakalimutan siya, yung pagbagsak niya ay posibleng mag-lead po sa kanyang pagkaka-injury. And while guys, patuloy ko po kayong i-update, and please don't forget to like and subscribe for more Kai Sotto updates. Maraming salamat.